Senior Citizens Tips, time for information and public service. Alamin paano aktibong makalalahok ang nakatatanda sa mga gawain sa komunidad at bakit mahalagang sila ay maisasama sa pagpaplano ng mga gawain na may kinalaman sa kanilang sektor. Pakinggan natin ang mga karanasan, kwento, hinaing at kanilang opinyon sa iba't ibang polisiya at programa ng gobyerno para sa nakatatandang Pilipino. Makibahagi sa talakayan, makiisa sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng bawat isa sa mga usapin tungkol sa nakatatanda. Senior Citizens Tips, mapapanood tuwing Lunes sa ganap na 2:30 hanggang 4:00 ng hapon sa Facebook page ng Coalition of Services of the Elderly o COSE. Ang talakayan na ito ay inihahatid sa atin ng COSE sa pakikipagtulungan sa Miserior, isang German Catholic Bishops Organization for Development Cooperation. At ngayon, narito na ang bagong episode ng Senior Citizens Tips. Okay, magandang hapon po. Sama-sama na naman tayo muli dito sa ating talakayan ng tips o time for information and public service na dinadala po sa atin ng Coalition of Services of the Elderly o COSE sa pakikipagtulungan po ng Miserior. Ito po ay isang grupo ng mga Catholic bishops na nakabase po sila sa Germany at tumutulong po sa iba't ibang mga bansa para magkaroon ng development programs. Ang atin pong pagtatalakay ngayon ay very timely. Tungkol po ito sa pangangailangan ng mga nakatatanda sa pananalapi. So, ang topic natin while tungkol sa pananalapi ay meron naman din po tayong mga ekspertong mga guests o resource persons ngayong hapon na makakasama natin sa talakayan. Sila po ay mga magigiting na mga anong tawag nito? Doña Gabriela Silang. Ayan. Mga kababaihan na tumutulong po sa mga nakatatanda sa kanilang mga areas, sa kanilang mga group area sa probinsya. At ngayon po ay nakafocus tayo sa Batangas. Ayan po, isa-isahin ko po silang papangalanan. Si Ma'am Estrella Endoso, siya po ay Federation President ng Senior Citizens Organization sa Laurel, Batangas. Ayan. Si Ma'am Julie Dalam, siya po ang Senior Citizens Focal Person ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Laurel, Batangas. At syempre, siya po, lagi natin nakikita, si Ma'am Clarice Aquino, siya po ang Project Officer ng Coalition of Services of the Elderly. At hindi po nagpapakita ngayon, si Sir Dennis Ahmad Vanguardia, siya po ang Community Development Officer ng COSE na naka-assign po sa Batangas. Ayan. Mamaya po bibigyan ko kayo ng pagkakataon para magpakilala. Ako po, for those who are new, ngayon lang nanonood, ako po si Nanay Salve Basiano. Meron po akong kasama na co-moderator, maya-maya lang po kasi nasa ibang bansa siya. Maya-maya he will be joining us, si Kaporoy po. So anyway, bibigyan ko po ng konting taon na magpakilala sila sa inyo bago tayo magsimula ng ating talakayan. Simulan po natin kay Ma'am Estrella. Ma'am Estrella, konti pong pananalita tungkol sa inyong sarili at sa inyong organisasyon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ma'am, ako po si Estrella Magnayo Indoso ng Laurel, Batangas. Federation President po dito sa Laurel. Ako po ay isang retired public teachers and 73 years old. Ang punto po ay
Ako po ay elected president po ng isang barangay noong 2020, January 2020. Na-elect po ako na as president, federation president po nitong February 13, 2023. Ang so, dito po sa amin sa Laurel, kami po, ma'am, ay may 21 barangays ng mga senior citizen. Ang senior po dito sa amin ay 4,182 total number of senior. Ang male po ay 1,346 at ang female po ay 1,897 po. Ang social pension po dito ay 3,245. Ang 937 po ang regular pensioner po. Ang male po ay 806 at ang female po ay 135 po. So Okay, salamat. we have Sige. 40 bedridden po dito sa amin sa Laurel. Yun po ay sa lahat ng barangay po. Ang male po 14 at ang female po ay 26. Thank you very much po, Ma'am Estrella. Ibig sabihin, aktibo pala ang mga nakatatanda dyan sa inyong lugar sa Laurel. Pakinggan po natin si Ma'am Julie Dalam. Siya po ang social worker na in charge sa Laurel. Hindi po naririnig, ma'am. Paki-unmute. Paki-unmute. Praise God. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lalong higit po ay kay Mami Salve, kay Ma'am Clarice, at sa lahat na nanonood. Nagpapasalamat po ako at isa po kami sa nakasali dito sa interview na ito. Ako po si Julie Marasigan Dalam, 52 years old, focal person ng senior citizen, bali 13 years na po ako dito. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much. At ngayon po ay pakinggan natin ang ating project officer sa Coalition of Services of the Elderly, si Ma'am Clarice Aquino. Magandang araw po, Nay Salve, at sa lahat ng ating tagapakinig nood ng Senior Citizens Tips. So again, ako po si Klang, project officer po ng COSE, at yung project po na handle natin ngayon ay sa Buso-Buso at Gulod, Laurel, itong Community Resilience Against Livelihood Instability and Financial Insecurity of Older People in the Philippines. Katulad ng nabanggit ho kanina, dalawa ho kami sa team. So ang kasama ko po ay si Kuya Ahmad o si Kuya Dennis Vanguardia sa area, sa ating project area. So hindi ko natatawagin si Sir Dennis, o baka po pwedeng magpakita din ng kanyang mukha si Sir Dennis. Kasi ang nakikita ko dito ay yung logo lang ng COSE. Sir Dennis, magandang hapon. O nawala. Okay. Di bale, mamaya pagbalik niya ay magpapakita na siya. So ngayon, ako naman po si Nanay Salve. Currently, I am the incumbent sectoral representative ng National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council. So, dalawa po kaming regular na mag-co-moderator dito sa Monday engagements natin with Time for Information and Public Service o TIPS. Pag-uusapan po natin ngayong hapon, yung nga pala, this is our 12th episode na ng programa natin sa TIPS na adala po sa atin ng COSE sa pagkikipagtulungan ng Miserior. So, pero prior to this ay merong ibang mga programs na rin ang COSE on TIPS. Iba nga lang yung mga partner support agencies nila.
But for now, ang atin pong topic ay, sabi ko nga kanina, ay very timely dahil ito po ay pag-uusapan natin sa panahong ito. Alam naman po natin yung panahon ng Agosto, Setyembre, ito yung tinatawag na tagutom, di ho ba? So, taghirap, kung baga. So, ang usapan po natin ay magfo-focus sa ah, pananalapi o pagkakaroon o kawalan ng seguridad sa finansya o sa financial security ng nakatatanda. Okay? Unahin po natin, pag-usapan muna natin bago yung talakayan, ay pakilala ninyo ang inyong samahan o grupo na kinabibilangan at saka siguro ano ang inyong mga naging proyekto na in the past. We'll start with ulitin natin kay Ma'am Estrella. Ano po ang mga proyekto ninyo sa inyong lugar sa Laurel, Batangas tungkol sa mga pananalapi para naman ay hindi masyadong naghihirap o nahihirapan ang ating mga senior citizen? Paki-unmute po, Ma'am Estrella. Naka-mute ang inyong mic. Baka andyan si Sir Dennis, pakitulungan po si Ma'am Estrella. Naka-mute ang kanyang mic. Sige po. Thank you. Kami po ay mayroong programang ginagawa po ngayon. So, registrations of all senior citizens. Yan po ang programa namin. Then po, saka po yung saka po yung pagbibigay po ng birthday gift sa mga senior po na yun po ay 500 pesos birthday gift. Yun po ang programa namin po sa ngayon. Tapos po, distribute quarterly po ng house to house. Then po, nagsimula po ito since 2010 sa bawat miyembro po ng mga senior citizens sa LGU. Then po, meron din po na ilang barangay nagkakaroon din po katulad po na programa na ito na nagbibigay sila po sa ilang barangay lang po ng cake at kung ano po ang pangangailangan ng mga tao sa groceries. Ilang pong barangay lang po ang nagbibigay niyan. Yung may kakayanan po na magbigay sa bawat isa. Then po, assistance po for the bedridden, older person, and example po the PhilHealth. Yan po ang ibinibigay po ng sa amin po sa mga senior citizen. Okay, Po. bali po yung ibinibigay ninyong ayuda o tulong sa mga members, ito po ay galing sa inyong organization. Ano po? Opo, katulong po ang LGU. Meron ho ba kayong yung monthly dues? Kasi syempre kung walang ibinibigay ang mga members, kung walang monthly dues o butaw na ibinibigay sila, mahihirapan kayo kung doon sa mga ibibigay sa kanilang ayuda.
Yung kung sa ibang pong barangay, nagbibigay po sila ng monthly juice. Sa iba pong Mm. barangay. Yung pong, Okay. alam po naman ninyo, ma'am, hindi pare-pareho po ang mga senior, ang mga ugali po. Kaya po, kaya po nasasabi namin na ilang barangay na po nagbibigay ng mga monthly juice. Pero Mm. bagaman na gayon, meron din po ng barangay, kahit hindi po nagbibigay ng monthly juice, ay halimbawa, for example po ay kapitan, pag mga may birthday po ang senior, isang po yung nagbibigay din po sila. Okay, Ma'am Julie, di ba kasi kayo yung parang support ano po doon sa mga organizations doon sa Laurel. Meron ho ba kayong mga programs na pang-ayuda din sa mga grupo ng mga nakatatanda? Meron po, ma'am. Gaya po ng pagbibigay po sa mga bedridden, ng mga hygiene kit, Mm-mm. pagbibigay ng food packs, at saka po yung ano sinabi niyo? Yun nga, ma'am, birthday gift. Bibigay din po ng yung ma'am home care. Yung mayroon po kaming 21 home care volunteers na tumutulong sa mga bedridden. Sila po yung weekly tumutulong sa pamilya na para kung paano magpaligo ng bedridden, asikasuhin yung bedridden. Meron din po kami pinamimigay na ang LGU po nagbibigay din ng wheelchair. Sandali lang. Sige, ano ako. Ganito na lang. Sige. Miss Klang, may problema ako. Kung pwede ba akong umano ng 5 minutes? Susunduin ko lang yung anak ko diyan sa kasi hindi niya kayang bitbitin yung kanyang mga pinamili. Kami lang dalawa. Pwede ba? Can you take over, please? Sige po. Sige po. Pasensya na. Matanda din ako. Wala rin. Sandali lang ako. Sige po. So, okay po. Pwede naman po nating ituloy. So, nabanggit niya po, Ma'am Julie, no, na meron pong home care, no? Merong home care. At saka meron din namimigay ng immunopack sa inyong, sa Laurel po mismo. Tapos bukod doon, may mga programs din po, no, na for older persons talaga na nabanggit din ni Nanay Estrella kanina po. So meron pa po ba kayong ibang gustong idagdag katulad dun sa pagpapamimigay po ng wheelchair na nabanggit din nyo? Meron din kami, ma'am, 2,000 na para sa burial assistance. Burial assistance. Opo, at saka meron po kaming 20% discount sa mga establishment. Nagbibigay ng discount sa mga senior citizen. Pakikita lang po yung senior citizens ID. Tapos, naka-register din po ang aming mga senior citizen sa SEC. So, ito po yung mga national, no, may mga national programs na pinapalaganap din sa mga local at saka meron din pong mga local initiatives yung mismong munisipyo ng Laurel para sa mga nakatatanda po, no, ng buong Laurel. So, ganun po, no? Yes, ma'am. Opo. Okay po. So, ngayon po, bilang nabanggit na po yung mga programa, no, ng local government para sa mga nakatatanda, ngayon bilang hand in hand naman po, no, na laging magkasama ang mga NGO at ang mga local government or ang gobyerno para sa pagpapabuti ng mga serbisyo para sa mga nakatatanda. Dito ho ngayon papasok yung KOSE. So, dahil before po, never pa pong nagkaroon ng program, no, yung KOSE sa Laurel, aside from doon sa pagkakaroon ng emergency response noong 2020, noong pagputok po ng bulkan. So, ngayon, mas tututok po tayo doon sa livelihood mismo at
financial security ng ating mga nakatatanda sa Laurel, Batangas sa pamamagitan nitong proyekto na Community Resilience Against Livelihood Instability and Financial Insecurity of Older Persons in the Philippines. So, ito po actually ay spin-off or kadugtong nung naunang proyekto, yung RCRP1, yung Regional Mapping of Community Resilience noong 2020 to 2022. So yun po ay purely na research. So at yung mga napag-aralan po doon sa research na yon, dahil kasama po natin doon yung Thailand at Singapore, yung mga napag-aralan po sa research doon, nais po nating i-implement on ground sa Pilipinas. So yung napili po natin na communities nga ay yung Buso-Buso at Gulod dahil ito po yung within 7 kilometer radius ng Bulkang Taal. At dito po yung marami yung mga nakatatanda natin na talagang apektado. Apektado in terms of sa kanilang livelihood dahil talagang dependent yung kanilang livelihood ah, sa kapaligiran, bawa sa agriculture at saka sa fisheries. So, yun yung gusto nating tutukan. So, ang kasama po natin dito ay Thailand, Singapore at India. So, mula doon sa first part ng phase ng project na kasama lang ay 2 countries. Ngayon, 3 countries na po yung kasama ng Pilipinas. So, bali 4 po yung pinag-iimplementan nitong RCRP2 dahil yung pangalawa na nga po ito. Yung una ay yung sa research. So, andito na po pala si Kaporoy, no? Gandang hapon po, Kaporoy. Okay. Mukhang nahihirapan pa ata mag-connect si Kaporoy. So, ituloy po muna natin, no, yung discussion. So, kumusta naman po ba, Ma'am Julie, yung sa kabuuan, no, yung kalagayan o sitwasyon ng ating mga nakatatanda sa Laurel? Ayun ma'am, high risk to volcanic eruption to low awareness and skills of older person, DRR preparedness, livelihood, stability, financial. Ma'am Julie, medyo mahina po yung boses po ninyo. Hello ma'am. Bali ang kalagayan po ng mga senior citizen dito sa Laurel. Sa ngayon po ma'am, ito nga po yung volcanic smog. Ang problema nila yung sumasakit yung lalamunan nila. Tapos ma'am, in terms of ano po, Ma'am Julie, yung kanilang livelihood po o kaya yung kanilang kalagayang pinansyal ng in general po ng ating mga nakatatanda sa Laurel. ayun ma'am, bali umaasa nga lang po sila sa kanilang pension, yung social pension na 1,000 monthly. Umaasa lang sila doon. Sa ngayon, naghihintay kung kailan daw ang payout. So makikita din po natin no, na parang reflective po yun, no, yung narrative na binanggit ni Ma'am Julie na sinabi niya na parang sa ngayon generally umaasa po yung ating mga nakatatanda sa Laurel sa 1,000 na natatanggap na social pension doon sa kung gaano kataas yung social pensioners sa Laurel. Mataas po kasi no parang 3,000 plus out of 4,000 plus yung ating mga nakatatanda. So more than half definitely, parang mga nasa 80% to 90% yung ating mga nakatatanda na nakaasa sa social pension. So, makikita nga po natin. Hello po, good afternoon po, Kaporoy. Hi. Sorry, medyo nagkaroon ako ng technical problem eh. At nakapag-singit ako ng konting oras para lumabas. So magandang hapon sa ating mga kapatid na mga taga Laurel, Batangas. Napapakinggan ko kanina yung inyong mga programa at mga balakin na gustong isakatuparan dyan at ako'y natutuwa at excited na matutunan yan. No? Magandang hapon po sa inyong dalawa at of course kay Ate Klang at sa lahat ng mga tagapakinig natin. Pasensya na po at ako'y nasa Indonesia ngayon at hindi ako makapag-participate ng maayos pero gusto ko lang makabahagi ng ilang saglit sa ating palatuntunan ngayon. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po.
Okay po. Kaporoy, actually tinutuloy na po namin kasi lumabas po saglit may emergency po si Nay Salve. So tinutuloy lang po namin yung kwentuhan na. So maraming salamat po, Kaporoy. Ingat po kayo sa Indonesia. So nakamute po kayo, Kaporoy. Hello, yes. Naririnig nyo na ako? Yes Yeah, po. sige lang. Yes po. Sige lang, ituloy lang natin yung pag-uusap at sisingit na lang ako mamaya. Sige po. So kayo po, na Estrella, meron po ba kayong maikikwento na naratibo naman tungkol po sa kalagayan ng mga nakatatanda bilang kayo mismo ay kabilang sa sektor na ito sa Laurel? Dito po naman sa amin sa Laurel, ang mga nakatanda po ay, yun nga, umaasa na lang sa pension. Kasi maraming hindi na nakakatrabaho talaga po dito. Lalo na po yung, kahit po sila yung mga 65 na, mga 62, 63, nahihina na talaga ang kanilang katawan. Kaya po, sila talagang umaasa na lang sa pension ng katandaan. Hindi na sila makapagtanim ng mga dapat itanim, mga pagkain, mga gulay. Pag mga age 65 na po dito, dahil na po ang kaya po sila. Yes po. Ang tanong ko po, Ma'am Julie at saka Ma'am Estrella, no? Dahil nabanggit po ni Ma'am Estrella na yung ibang nakatatanda ay mahina na at hindi na kaya magtrabaho. Ganun ho ba yung kaso sa lahat ng mga nakatatanda sa Laurel? O ano ho ba yung nakikita ninyong mga dahilan kung bakit sa pensyon na lang sila nakaasa? Dahil ba sa kawalan ng trabaho o dahil hindi na sila makapagtrabaho o dahil wala lang silang mapasukan na trabaho. Magkaiba ho kasing bagay. Po. Oh. May available bang hanap buhay? Walang available na hanap buhay. Yun nga, sir. Yung sinasabi niyong pension ho, meron ba naman talagang pension na masasabing binibigay sa mga nakatatanda dyan? Lahat ba sila ay kasali doon sa tinatawag na social pension para sa mga indigent? Lahat ba sila ay nakasama sa lista? Hindi po lahat nakakatanggap ng social pension. Bali, ang tumatanggap lang po ng social pension dito ay may bilang na 3,245. Bali, sir, yung pong ibang mga senior citizen, ang hanap buhay nila ay magtanim ng mga gulay. Kaso nga po, pag dumarating yung mga gantong kalamidad, gaya ng smog na yan po, nadadali yung mga tanim nila. So ang kailangan pala natin ay magkaroon ng mga alternatibong pagkakitaan at hanap buhay. Yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno at yung pamahalang lokal ba ay meron silang kasalukuyang mga programang pinapatupad na maaaring matututo ng panibagong pangkabuhayan yung mga nakatatanda dyan sa Laurel, Batangas. Sa ngayon po, ang barangay Buso-Buso at Gulod, naghihintay po dun sa ng COSI. Yung i-implement na livelihood. Na sana, tuloy-tuloy. Tuloy ang plano. So yung kanina napapakinggan ko nga na mayroong modelong tinitingnan ang COSE, katulad ng karanasan sa Thailand at saka sa Singapore. Yung bang mga binabanggit ni Sister Claire Klang ay naangkop ba naman sa kalagayan ninyo dyan sa Batangas, sa Laurel? Opo. So nagsimula na ba kayong magkaroon ng mga training sa mga livelihood?
na training na ano na po yung mga senior ng Buso-Buso at Gulo. Nagkaroon na po sila ng training. Tungkol saan po? Actually, Kaporoy, Assess- yung po kasing project ay nagkakonsist ng 3 stages. So, yung first, Aha. on assessment muna kasi gusto po natin na ground. Okay. Mapping out. Opo, Okay. nagmamap out. Pero nag-start na din po yung trainings po nung older persons organizations, pero mostly on leadership and organization pa lang nung kanilang OPO kasi gusto po natin na malakas na yung OPO Okay. bago karoon So, ng capacity building muna. po. Opo. So, Mm. start. So, nandun pa lang po tayo sa vision, mission, goals, pag-create ng bylaws, registration ng OPOs, tapos yung Mm. laws and policies relating to older persons. Dahil apparently po, no, medyo mataas din yung bilang ng ating mga older persons sa Laurel na hindi masyadong maalam doon sa kanilang rights and privileges na Yeah, okay. ginagawa ng batas. Yan. Alam nyo, napakahalaga ng training ng capacity building na yan, dahil sa totoo lang, maraming organisasyon dito sa Pilipinas ng mga senior citizen, halos lahat ng mga bayan, munisipyo, pati mga syudad, probinsya, maraming samahan diyan, pero ang mga samahan na yan ay naitayo nang hindi maayos ang kanilang mga estruktura bilang organisasyon, no? Hindi nila napapag-usapan yung batayan ng kanilang pagsasamahan, yung hindi napapag-usapan yung constitution and bylaws, yung saligang batas ng samahan. Mahalagang mailatag natin na maayos yun at nagkakaintindihan ng mga miyembro. Para sa ganun ay maliwanag na ang samahan ay samahan ng mga senior citizen at hindi samahan na binuo ni mayor o ni kapatan. Kasi yun yung nagiging mukha ng mga samahan ng mga senior citizen ay organisasyon para kay kapitan at saka organisasyon para kay mayor. Maganda sana kung diyan maging magandang ehemplo yung barangay ng Buso-Buso at saka yung ano pa ba yung isang barangay? Gulod po. Gulod, no, ay maging modelo dahil kailangan matibay ang batayan ng samahan para ito ay magiging matatag at magpapatuloy ng kahit na walang makikialam na politika at kaya ninyong maninindigan sa sarili ninyong mga paa at sa sarili ninyong mga kakayanan. So kayo po ay sa palagay ko ay nasa tamang direksyon. Dahil ganyan dapat ang simula ng pag-oorganisa ng mga samahan ng mga senior citizen. Tamang-tama ang sinasabi ni Ka Floro. Magandang hapon muli. I am back. Pasensya na, wala kaming katulong eh. So, sinundo ko pa yung anak ko doon sa may paradahan ng ano. So anyway, tama po yan. If you'll notice kanina nagtatanong po ko mga programs ninyo. And then may mga binabanggit si Ma'am Estrella tungkol sa mga pamigay. Siyempre, pag ganong may mga pamigay kayo, galing yun sa mga ngailangan talaga yun ng funding. So generally, ang hinahanap natin sana ay yung mga organizations should be able to put up its own funds. So usually yung mga ganong funding either nanggagaling sa kanilang mga personal contributions o yung mga tinatawag nating monthly dues o mga butaw or kinikita ng organization sa mga projects o di ba usually pag may mga livelihood projects Pangkabuhayan. Yes. And tama sana pag-usapan natin paano ba nakakatulong sa problemang pangkabuhayan ng mga nakatatanda yung ating mga samahan, yung mga organizations. So, tingin ko nga baka yung pagpasok ng KOSE sa sa mga organizations doon sa Laurel might be able to bring in some programs na po pwedeng siguro magdala rin ng financial na kaalwanan sa mga members ng organization. So, syempre maganda na andi dyan ang pagtulong, ang pagsuporta ng DSWD, andyan si Ma'am Julie,
as focal person. And of course, andi dyan yung project, mga program officers ng ng KOSE. Mm. Kasi hindi natin pwedeng iwanan lang basta-basta, bahala na lang yung mga nakatatanda. They need technical support besides yung funding Mm. support. Mm. Pero mahalaga po yung preparation na ginagawa ng grupo at mapalad kayo at isa kayo sa mga pinapilot program ng KOSE dahil maraming samahan dito sa Pilipinas ng mga nakatatanda ang nangangailangan ng mga ganyang uring paghahanda para mapatibay ang mga samahan. Kasi sana ang maitayo nating mga samahan ay hindi yung mga samahan na umaasa na lamang sa ayuda at saka sa mga pinamimigay ng mga politika, no? Kaya lang ang hamon sa atin kasi ay habang hindi pa naisasakatuparan yung pagkakaroon ng livelihood project, yung sinasabi ni Nanay Salve na butaw, mukhang medyo mahihirapan tayo doon. Dahil kung wala ngang hanap buhay yung mga tao, saan sila kukuha ng iaambag, no? Ngayon, ang tingin ko, baka naman pwedeng sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pamahaang lokal o meron mga iba pang ahensya ng gobyerno diyan, baka pwedeng mapasama yung mga kapatid natin diyan sa Buso-Buso at saka sa Gulod doon sa tinatawag nilang tupad project, no? Para magkaroon sila ng bridging bago maging makabuluhan at makatotohanan yung proyektong pangkabuhayan na binabalak sa katuparan ng KOSE. Dahil yung kanilang dating kabuhayan na naapektuhan ng sinalanta ng bulkan ay hindi rin kaagad-agad yun na maibabalik. So, dapat dun sa usapin ng transition, may maliwanag na estratehiya ang grupo at siguro sa pagkikipagtulungan ng KOSE at saka ng DSWD ay maisama ang mga miyembro ng samahan sa existing na mga bridging na livelihood programs ng gobyerno katulad ng tupad. Yes po, Kaporoy. Bukod po doon, no, yung sa mga maaaring pwede nilang gamitin na bridging mula sa government, yung mga older persons organizations po natin sa Buso and Gulod ay nag-engage po sa COMSGA, yung Community Savings Group. So, sa tulong po nung pagsistay na din at saka paghihikayat po ni Kuya Ahmad, yung atin pong Community Development Officer na nandun, siya po yung nagkumbinsi doon sa ating mga older persons organizations, doon sa 2 barangay na pumasok sa COMSGA. Dahil meron po kasi programa yung ibang mga INGO doon sa Laurel na kung saan may mga COMSGA na binubuo pero mas madalas na sa youth at saka sa children or sa mga women. Ngayon po, sinubukan nilang bumuo ng para sa mga nakatatanda mismo. At ay meron na din po silang ipon. So, tama po kayo, mahalaga po yun, yung pagkakaroon ng sarili nilang ipon dahil sinabi din po namin sa kanila doon sa pagpapakilala ng project na meron po silang parte doon sa pagkakaroon na, although magbibigay po yung KOSE, no, kasama sa project yung pagbibigay ng seed capital, meron po silang portion or percentage na sa kanila sasagot para mas malakas ang kanilang sense of ownership doon sa proyekto na itatayo nila, doon sa livelihood program na itatayo nila para hindi basta. Yeah, mahalaga 'yon. Mahalaga 'yon na hindi 100% ay galing sa sa labas, no? Importante 'yon na meron silang sense of ownership doon sa proyekto. Dahil kung sarili nilang pera 'yan, pangangalagaan nila 'yan. Pero kung perang galing kung kani-kanino lang 'yan, walang aangkin ng responsibilidad diyan. Yes. Tinitinan ko din, meron ba silang ibang parang fallback programs? Kasi generally ang pinagkakakitaan ay nababanggit niyo kanina ay yung parang nasa farming, fishing, ganon. And
Syempre sa farming, sa mga plants ay nasisira ng mga abo na nanggagaling sa bulkan. Ganon din yung mga animal, yung mga inaalagaan Mm. nilang mga hayop. Mm. Nakita ko yung several years ago na nakatayo yung kabayo na namamatay na sa init nung nakakulapol sa kanyang yung mga Mm. ganon. But uh, if there are sa mga ganong pagkakataon, are there any alternative projects sa po pwedeng uh, anuhan, kumbaga ay mag-switch yung mga nakatatanda para maski pa paano hindi sila nawawala ng income kahit sa Mm. mga ganoong panahon. Like siguro mga in the form of mga tinatawag nating mga uh, gawaing bahay na mga parang anong tawag nito, Crafts. mga projects, mga Handicrafts. craft o handicrafts na hindi kailangan Oo. lumabas sa maabong hangin, ganon. Parte po yun no, nung tinitignan natin dun sa proyekto na kung, kasi sila po, yung mga nakatatanda din ho natin yung magpa-plan or mag-identify kung ano yung gusto nilang livelihood. Taking into consideration yun nga, yung dapat as much as possible disaster resilient no yung ating gagawin na livelihood Mm. program. So sa ngayon po wala pa pong final na desisyon kung ano po yung gusto nilang gawin na livelihood project dahil nasa assessment stage pa lang po. Pero yung mga lumulutang po, may mga lumulutang po na mga ganong suhestyon, no? Yung mga handicrafts, halimbawa yung mga paggawa ng kandila, paggawa ng mga pananahi, ganyan. Pero yung mga pangunahin ho na gusto sana nilang i-take on ay yung piggery at saka yung pagdadry ng malunggay. Kasi Mm. doon sa ibang barangay ho, sa Laurel, may mga nagpo-prosper po na mga drying ng malunggay na ginagawang powder tapos sinusupply Mm. sa iba-ibang lugar ng Mm. Pilipinas. Actually maganda yung usapin ng malunggay kasi ang malunggay madaling buhayin, saka madali siyang mapalago at ngayon ay marami nang lumabas na ah, magagandang resulta ng mga pag-aaral at pagsusuri sa kahalagahan ng gamit ng malunggay. Hindi lamang sa usapin ng medisina, kundi pati sa usapin ng kalusugan Pati at sa pagluto. maraming bagay. Oo. So, tingin ko, pwede yun kung may mga lupain na pwedeng tamnan ng malunggay at yan ba ay sa sitwasyon na tinakpan yan ng lahar, pwede bang tamnan yan ng malunggay? Suitable ba yung lupa para mabuhay ang malunggay at pwedeng magparami? Yun nga din po, Kapuro, yung mga tinitignan natin no, na maaaring makaapekto doon sa malunggay. Pero, Ma'am Julie, kayo po ay may alam din po tungkol doon sa malunggayan po ng kabilang, yung isang organisasyon po, no? Paano po nila na-withstand pala yung mga ganito na smog o yung mga ashfall, ganyan? Sa ngayon nga, naman problema sila kung saan bibili ng mga dahon ng malunggay. Gawa nga naapektuhan nga Mm. yung mga dahon. Yung raw na, material, yung source. na Oo. nasusunog ng mainit na abo. Opo. Ay harap pa naman sa Taal Lake yung tanim nila. Mm. Tinitingnan ko Ma'am Julie, yung marketing component, kumusta naman? Hindi ba challenge yung pag pagkukuha ng mga mamimili o very limited ba yung Si Ma'am Clarice po, in-interview niya yung may hawak. Meron po silang direct na sinusupplyan kasi yung main rason kung bakit po sila nagtayo nun ay dahil meron na silang laging sinusupplyan na I see. mamimili Mm. nung Mm. Mm. malunggay. So, ito nila problema ng market. At bukod doon, meron pa po silang mga individual din na nabibentahan. Kaya po, Yun. malakas yung... Siguro, Ma'am Clarice, ang isa sa ah, gawing pag-aaral siguro sa side ng KOSE ay yung pag-identify ng mga forward linkages na pwede nilang maging kapartner, no?
na sila yung gagawing supplier at merong may demand. So sana ay matulungan nyo sila sa mga demand side analysis. Ano-ano ba yung mga hinahanap ng merkado ngayon na magmamatch sa mga available resources at saka capacities ng mga tao dyan. Yes po, Kaporoy. Kaya yung din pong kasama din po doon sa aming mga plano no na magkakaroon po ng stakeholders mapping na kung saan Mm. ililink gagawa sana Ah, ng network yung Yung proyekto sabi, sa mga Ka-Floro. Po? Ma'am Hello? Estrella, Yes, Nay Nawawala. Salve. Choppy. Wala na, Ah, wala na. Anyway, Sister Clarice, kasi ako'y magsisimula na ulit yung meeting ko, no? Magpapalam na ako in a few minutes. Pero bago ko kayo iwan, gusto ko lang i-share sa inyo na no, itong nakaraang linggo ay umattend ako ng isang conference at isa sa mga participants doon sa conference namin tungkol sa resiliency rin ng mga island economies at saka resiliency ng mga local communities. Ito palang DOST ay napakarami nilang project at may mga funding pala sila at kasama sa kanilang inaanalisa ay yung appropriate technology para sa mga communities at balita ko ay may mga funding silang available, no? Gusto kong imungkahi sa inyo sa KOSE na subukan yung alamin kung ano yung pwedeng makuha natin doon sa malaking proyekto ng DOST ngayon tungkol sa pag-assist ng mga pagde-develop ng mga resilient communities. So, balita ko ay meron silang iba't ibang klase ng funding possibilities at saka meron din silang funding for community organizing, no? So, sineshare ko lang sa inyo na maaaring i-develop yung linkages na yan. So, with that ay magpapaalam na muna ako ulit at ako'y babalik na sa aking meeting. At salamat sa pagkakataon na makasawsaw ako sa diskusyon. Sana ay minsan ay maisama nyo kami sa Laurel para makita namin at makatulong kami siguro sa pagpaplano. Yan. Sige po, sir. Thank you po. Noted po, sir. Ingat po. Okay. Salamat. Bye-bye. Nakabalik na po ata si Nanay Salve. So bilang nagkakaroon po tayo ng technical difficulties na pareho po yung ating moderator nagkakaroon ng kahirapan po sa pag-connect, no? Makakasama po natin ngayon yung ating communications coordinator mula sa KOSE, no? Si Ate Ruth o si Rochelle Agwalin po. Ayan. Sige po, magandang hapon po, no? Pasensya na po, no? May technical difficulties sa side ni Nanay Salve and de Caporoy. And then, maganda po, no, na na-introduce na ni Clarice, ni Ate Klang, yung proyekto po ng KOSE. Ano po? Dito po sa Laurel, Batangas. And then, makita din natin yung perspektibo din ng mismong nakatatanda, ng mga mismong taga-Laurel. Kung ano po yung sa tingin din po ninyo, no? Ano yung magiging epekto, paano ba makakatulong itong ilang taong proyekto ng KOSE, ano po, sa pag-address somehow doon sa needs, ano po, ng challenges na kinaharap ng senior citizens po ng Laurel, Batangas. Okay, sige po, andito na po si Nanay Salve po, no? Nanay yes, Salve I'm po, tayo back. po ay pumasok dahil po sa mga technical difficulties po sa side po ninyo and then ni Kaporay para mag-assist din po, no, facilitate ng ating pong ongoing na discussion. Sige po. Yes, So, si Nanay Salvi muna magtatanong and then tayo po mag-follow up. yes. Sabi ko nga kasi ako isa yan sa mga iniisip ko talaga sa SEEDS, no? Sabi ko nga once I retire from NAPSI,
magfo-focus kami sa agricultural project na ano diyan kasi naiiba yan bagong ano yan bagong konsepto yan. Kaya lang ang iniisip ko dahil first yung problema natin sa Batangas is may bulkan na halos every year nagbubuga siya ng mga ng mga tawag nito ng mga abo. So ang tinitingnan ko there will be periods in time kung saan wala kayong mapapakinabangang dahon ng malunggay because of the smog at saka yung uh, anong tawag niyan volcanic emissions. So ang nakikita ko besides that baka meron pa kayong ibang project din na po pwedeng indoors naman siya para una hindi siya apektado magkaroon man ng pagbubuga yung bulkan hindi apektado yung tao pwede siyang nasa loob ng bahay as safe siya ganon din yung kanyang mga materyales hindi kumbaga hindi dependent sa panahon hindi siya masisira so ang at saka dahil siya thousands, di ba? So we do not expect na yung 4,000 na yan would be involved sa doon sa iisang proyekto lamang. So others might want to go on diversified projects. So yung tinatanong ko kanina kasi nakikita nga natin problema na especially ngayon na nagsisimula magbuga uli ang bulkan. Is there any other project besides the Malunggay project ay kung baka po pwedeng meron tayong ibang isabay na para for the meantime na medyo problematic yung environment ay meron tayong maaanuhan na ibang proyekto. Ayun nga po, Naisalve, no? Tulad po nung nasabi ko kanina, wala pa po silang final na gusto na gawin na livelihood program dahil yun nga po sinasaisip din po nila yun yung mga epekto po no ng pag-iiba nung weather conditions ng pagkakaroon ng disaster ng bulkan doon sa mga mga usual na livelihood na meron. So kasama po yun sa mga iniintindi pa ng ating mga older persons organization. Pero yun nga po, nabanggit ko po kanina, meron din pong mga lumilitaw na suggestion sa pagkakaroon po nun yung candle making, yung dishwashing, soap making, tsaka pananahe, yan, kasama yun po sa mga considered. Pero baka po meron din pong idea o based sa mga karanasan at tsaka sa mga observation sina Ma'am Estrella at tsaka sina Ma'am Julie. May kwento ko lang yung isang barangay Ligiste. Bali, ang ginagawa po ng mga senior citizen, gumagawa sila ng dishwashing liquid. Yun. Pero, Naisalve, no, gusto ko lang din siguro susugan yung tanong kasi may mga nababanggit na po, no, may mga suggestion, may mga plano, anong klase po ng mga livelihood activities or programs yung gustong i-implement ng senior citizens organizations doon sa Lawang Barangay na sakop ng proyekto. Pero gusto ko rin siguro tanungin no, si Ma'am Julie bilang focal person ng senior citizens sa Laurel, Batangas, yung capacity, yung readiness ng mga senior citizens organization po, no? Yung sa pagtataya po ninyo, kumusta po yung readiness and capacities ng mga senior citizens para mag-implement ng mga livelihood activities for their organization? Ready na po sila, ma'am. Naghihintay ng So, pag sinabi po natin na Ma'am Julie, no, na ready, ano po ibig sabihin? Ang hinihintay na lamang po ba ay capacity development activities na ipoprovide ng iba't ibang organization or mayroon ng ongoing ng mga capacity development activities? Yung ongoing, ma'am, yung COSI. Okay. Pero bukod po sa COSE, no? Bukod po sa COSE, meron pa po bang ibang interventions
na ginagawa, for example, ang LGU, may iba pa po bang mga private organizations or non-government organizations na nagpapataas din ng kaalaman at kamalayan ng mga senior citizens dito sa Laurel? Wala namang organization, kundi COSI lang ang nagmamahal sa Laurel. Swerte, ano, may kose. Opo. Ma'am, Ma'am Ruth, actually, I have two projects in mind. Kaya lang, pwedeng babae lalaki kasi ang tinitingnan natin yung kapasidad ba, physical na capacity. Yung para sa mga kalalakihan talaga, tinitingnan ko, sayang yung mga abo na yan eh. Mga abo at saka, di ba usually abo at saka sand, yung ibinubuga, di ba? Opo. In other, noong panahon ng Arayat, yung sa lahar ng Pampanga, may mga tawag nito, ah, may mga tao na gumawa ng tawag nito ng hollow blocks. So nasa ano na lang yan, siguro nasa pagtuturo ng kailangan diyan pumasok ang TESDA. Ano ba ang dapat na isahog doon para medyo maano siya maging matibay. And second, ito naman ay para sa babae at lalaki. Yung ginagamit yung sand na yan, yung lahar na yan, ginagawa nilang mga figurines, mga ginagawang mga maliliit na mga ah, parang ah, parang taniman, parang mga maliliit na paso, taniman ng mga maliliit na halaman. And then yung iba naman ginagawa nilang mga mga animals, mga figurines na and then kinukulayan na lang nila. Hindi siya masyadong mabigat para sa gumagawa. Pwede rin siya sa loob lang ng bahay gawin para hindi rin ma-expose sa VAG yung mga matatanda. And then alam ko marami yung bumibili ng mga ganon, especially i-tie up nila with the tourism industry, 'di ba? Kapag meron silang mga booth na ganyan, o kaya gawing parang 'di ba yung one product, one town, 'di ba? Yung auto ganyan. If they can produce, kasi yung tiwi sa Albay, ang kanila namang mga produce doon, if you're familiar, kung kayo napunta na doon, mga maliliit na mga manyi-manyika na gawa sa lupa, yung ginagawang pots. Gumagawa sila ng mga pots, mga palayok, pero yung mga konting mga extra, ginagawa nilang mga mani-manika, mga maliliit na kalan-kalan, kunyari, palaruan ng mga batang babae, yung mga ganon. And then it has become parang cottage industry na pag sinabing mga ganyan ang hinahanap, pupunta sa TV, sa Albay, yung ganon. So baka po pwede ring sa kasi ang bulkang Taal is there to stay. It won't leave you. So taon-taon talaga magbubugay yan ng So why not make use of yung kanyang emissions sa halip na nagiging pabigat para sa inyo, ay make use of them. Also, pwede naman i-tie up na rin diyan yung tupad. Mga nakatatanda, tagawalis ng kalsada, taga-ipon ng yung kanilang naiipon, pwede na nilang gawing gamiting parang raw material para sa kanilang mga project, di ba? So, yun. Opo. Yes. Salve, naalala ko, based on sa binabanggit mo. Actually, kaya dito po nag-uumpisa yung madalas na binabanggit ni Kapuro, yung kahalagahan ng isang organization. Yung well-capacitated na organization na sila ay institutionalized, or ibig sabihin, meron silang identity. Kasi once na meron silang identity, pwede silang lumapit sa mga
government agencies. For Yes. example, yung TESDA, magkakaroon ng free na training. Sa DOLE, Mm-mm. magkaroon ng mga libreng pagsasanay para po dito sa grupo ng mga nakatatanda. And ang ganda po Correct. ng mga binabanggit niyo po, Nanay Salve po, no, ng mga suggestions. Kasi every now and then, ang Bulkang Taal, andyan po, no. So, Taon-taon, kahit ano dami nating bumubugla. intervention, yes, taon-taon po yan. Ang dami nating intervention, ang dami nating plan. Pero kung hindi natin i-adapt yung intervention dito po sa epekto ng Bulkang Taal, of course, no, affected lagi yung economic situation ng mga nakatatanda. So, baka magandang yun yung tingnan, Yes. po, no, ng proyekto din, and then ng older Yes. persons sa Laurel, Batangas. So, gusto nating ibalik siguro po yung tanong dito po kay Atik lang, bilang project officer nga nung project, no, ng COSE dito sa Laurel, Batangas. Of course, nandito si Ma'am Julie po, no? Given yung resulta, may mga upcoming na research, nagagawin, para mas makita, yung sitwasyon ng mga nakatatanda doon sa Laurel. Kasi ang tinitingnan natin kanina, no, yung question na paano ba matutugunan ng proyekto yung mga ganitong needs, or given na ganito na po yung sitwasyon ng Taal Volcano, ng mga senior citizens sa Laurel, Batangas, paano ba maa-adjust pa ba? Ibig sabihin yung mga activities, yung mga interventions na planado na ng proyekto para maka-adapt, makasabay dito sa changes na nangyayari ngayon sa Laurel. Yes. Tama Ayun. ka yung Yes po, Nay tama Salve. yung sinasabi ninyo tungkol sa institutionalizing, pag-legitimize ng mga organizations para magkaroon sila ng mukha na makiharap, makipag-usap, magkaroon ng agreements with agencies ng gobyerno. Kasi ang nakikita ko kung kung there will be several families, kasi malaki yung binabanggit kanina ni Ma'am Estrella, 4,000 ang mga miyembro ninyong nakatatanda. Sa daming yan, kung bawat bahay dyan ay merong mga ginagawang mga handicrafts na mga ganyan, tapos syempre andi diyan ang COSE, andi diyan ang DTI, andi diyan ang Bureau of yung tourism, 'di ba, yung Department of Tourism, maipopromote nila, pwedeng gawin nilang isang tourist destination, yung yung area na yan ng Batangas, hindi lamang because of the Taal Volcano, kundi because of the products that have come from the eruptions. Kasi ang naalala ko yung sa Arayat noon, yung sa Pampanga, there was a time na naging multi-million project na yung kinukuha dyan na dinadala pa nga yata sa ibang mga lugar yung tawag nito, yung sand, yung lahar, at ginagawa ng mga hollow blocks, at yung iba ginagawa ng mga figurines. Okay po. So thank you po, Nay Salve, no. To address po yung question po ni Ate Ruth kanina kung pwede pa bang mabago or ma-adjust yung planned activities or yung intervention para ma-accommodate, no, yung mga unexpected na pangyayari sa kapaligiran, katulad nung yung biglang nagkaroon ng smog or katulad yung mga activities ng volcan, no. Actually po, kasama po yun sa plan po, no, nung project na isama na sa assessment pa lang yung gravity nung impact ng mga madalas or gaano ba kadalas din pati yung mga ganitong pagkakataon na naapektuhan yung ating mga barangay o yung ating mga project areas ng volcanic activities. Pangalawa po, since nasa good thing ay dahil nasa stage 1 pa lang po tayo ng project, opo, na-i-adjust pa po natin. So, mai-incorporate pa po natin, no, based doon sa assessment kung gaano kadalas, ano yung impact nitong mga dumarating na volcanic activities. Minsan nga, hindi lang volcanic activities, itong nakaraan, bumaha din po sa Lemery, no? So, Yes. mga ganyan, yung mga pagbaha, na isasama pa po natin sa adjustments po, no? At saka doon din sa pag-a-address mismo. Kaya kasama na din po doon sa ating interventions, yung disaster resilience ng ating mga nakatatanda.
kasama po yun sa mga trainings or yung capacity development ng ating mga older persons organization. Tapos doon naman po sa suggestion ni Nanay Salve tungkol doon sa why not gamitin natin no yung lahar o yung mga emissions ng Yung bulkan. ashfall. Opo, yung ashfall. Magandang suggestion po, no? Pero syempre, tayo po ay siguro magkakaroon ng uh, consultation din sa DOST at saka sa mga ibang ahensya na nararapat para DOH probably no para tignan din ho natin kasi baka mamaya meron din hong epekto yon sa ating mga nakatatanda kapag sila yung magpa-process or kung maaari man ano yung mga pwede nating gawin para hindi maka-apekto badly yung lahar o yung mga ashfall doon sa ating mga nakatatanda while they make They're something out. working. Yes po. Pero di ko po sure, Nay Salve, kung meron na po bang nag-try nun. Siguro by idea po sina Ma'am Julie or sina Ma'am Estrella kung meron na po bang naging ganon na activity yung LGU or mga ibang NGO before na gamitin yung mga emissions ng bulkan para pagkakitaan. Ma'am, dati, nung pumutok ang bulkan noon, may, parang may kumuha ng mga lupa. Tapos, hindi ko makuha yung buong buod noon dahil kami nakabakwit noon sa Kalakay. May kumuha ng mga lupang yun, truck-truck ang mga kinuha nila. Tapos, sumunod na araw, sinabi na ito na yung resulta ng kinuha naming lupa. Binigyan kami ng storage box na may mga lamang kompleto na may kawali. Basta kompleto sa isang kusina. Hindi ko matandaan kung ano ang So ginawa pong pang kusina yung mga pinalitan nila, ma'am. Pinalitan. Nagbigay sila ng mga pinggan, baso, kutsara, kawali. Ibig sabihin, ma'am, yung pera na pinagbilhan nila doon, binigyan nila ang bawat pamilya ng isang box na malaking storage box yun eh. Na ang laman sa loob yung mga, yun, kitchen utensils. Yun, ganun. Hindi ko matandaan, ma'am, kung Alam mo, Miss Klang, I think it is good to work with TESDA. They can make a study papaanong magiging sturdy yung mga ginawa from out of the lahar. Kasi ang alam ko yung sa Tiwi, di ba yun yung palayok, yung source ng mga palayok sa probinsya. Karamihan galing yun sa Tiwi. And then ganun din ang ginagawa sa north sa tawag nito sa Isabela ba yun sa yung lugar nila Marcos, 'di ba? Yung gumagawa din sila doon ng mga palayok. That's only made of clay. Lupa lang yun na pinatitigas. So kung mapag-aaralan nila yan at magagawang produkto, I think kahit di nga ba kahit yung mga plato kung babasagin that's yan kung baga ay may component din niya na galing sa clay. So ibig ko sabihin kung maisasaayos mapag-aaralan mabuti ng TESDA, first pwedeng yung simula yung mga laruan lang muna, mga kabakabayo, mga aso-aso, pusa-pusa, and then mga kalan-kalana ng mga batang babae na gagamitin nila mga laruan, ganyan, mani-manika. Pero in the meantime, habang pinag-aaralan nila how to make mga utensils na longer lasting. Opo. So nasa yan Opo. yes, to look for and to develop new products that will be much more useful sa buhay ng mga Filipinos. Opo. Naisalvi, no, ang ganda ng mga ganong suggestion. Pero again, ibabalik pa rin natin kila Ma'am Julie, no? Kung kanina binabanggit ni Ma'am Julie na, ready na sila, no? Ready na sila, may resources,
may mga ongoing yung mga capacity development activities. Pero aside doon sa readiness and capacities nila, yung interest, ano po no, yung interest nila na Yung pumasok sa mga willingness, ganito pong yung klase. Yes, willingness. interest and willingness din nila Ah, to learn. So actually dito papasok yung pero question ni o yung message ni Ma'am Edna, ano po, na yung tinitingnan kasi dito no sa ah, specific case daw ng mga kasama sa Laurel. Ano po, so ito kay Ma'am Julie, kay Nanay Estrella po, i-address tong ah, question na to. Siguro tingnan din natin, no, sa KOSE, no, sa pamamagitan ni Klang. Yung may efforts ba yung project na ito, itong project RCRP2, na makipag-ugnayan sa ibang bayan na di kasing vulnerable ng disaster. May lugar ba for a twinning approach or sister city na pwedeng magtulungan ang mga seniors groups na magka-sister cities? why Kasi not? baka pwede ding daw Baka tingnan. papayag Yes po. ang Makati na maging sister city o kaya ang QC. Di ba? Yes. Atik lang. And then si Ma'am Julie, baka po magandang i-address natin tong question message ni Ma'am Edna. Pwede nga po, no? Sa ngayon po, admittedly, no, hindi po yun kasama doon sa ating nabuo na plan. Pero thank you very much po doon sa pagbibigay ng suggestion. Kasi pwede nga po, although tayo po ay open kasi doon sa pakikipag-partner sa mga government agencies. Pero ngayon, na dumilitaw na po yung mga suggestions sa pwede nga po, no, na makipag-tie up sa mga sister LGUs hindi para baka mas ano ba parang mas ma-level off po kasi no kapag sister LGUs parang mas more of cooperation talaga siya and mas madaling i-approach dahil kapwa nila nakatatanda from another city or another municipality yung kanilang makakatulong. Hindi ko po alam kina Ma'am Julie kung meron na pong mga ibang naging ganun na activities or initiatives before. Ako, ma'am. Ayan, mukhang medyo mahina po yung dating ng audio natin kay Ma'am Julie, no? So nagkakaproblema din siguro po sa signal, ano? Oo. Baka dahil nga din sa medyo malakas na ulan, ano po. Pero ang tinatanong po dito, Ma'am Julie, no, kung ito Meron bang akong mga gustong idugtong nakalipas doon na mga... sa sinabi ni Clan, if I may. Yes po, Nanay Salve. Go ahead po. Panahon. Nanay Salve, May, nawawala po tayo? habang nagluloko ang ating connection. Mhm. You're choppy. Yes, may sasabihin sana ako. Idudugtong ko lang doon sa sinabi ni Miss Clang. Sige po, Nanay Salve. Go ahead po. Kasi maganda na I was also looking management. Yes, I'm looking at tapping the provincial official down. I think ang probinsya would be interested na i-develop yung kanilang province kasi like I said first, ang Vulcan is there to stay. Gawin na nila yang i-develop na nila yan into a tourist talaga, tourist attraction, hindi lang kung kailan ito bumubuga. Kundi gawin nila lagyan ng mga gardens diyan sa kapalibutan niyan, 'di ba? Mga colorful na mga flowers na mumurahin. Yung mura lang ng mga flowers na magagandang kulay na punong-puno yan, people will go there. And then yung mga towns doon sa kapaligiran ng Taal Lake ay i-develop din. So, one town, one product. Bahala sila kung anong product na masabi. I mean, I think even the provincial government would be interested na mag-finance. And then mag-develop ng tumulong sa pag-develop ng mga products na sustainable, saleable, and then yung attractive enough na babalik-balikan at bibilhin talaga ng mga tao, not only because naaawa sila
kundi dahil nagagandahan sila doon sa produkto. Di ba? So, tingin ko maraming, so much can be done kung may ano lang, makikipagtulungan. Kasi ang nakikita ko, even kung ma-develop nila ang buong kapaligiran niya ng Batangas, yung tawag nito, Department of Tourism would be very much interested na madagdagan yung, kasi ang nakikita ko yung ating mga tourist destinations lang ay mga natural na formations. Wala naman talaga tayong I've been to different countries also. Sa sa Thailand, maliit na lugar lang pinupuntahan ng mga turista. Bakit? May konting kanal-kanal na pinaliko-liko lang nila ng konti, nilagyan nila ng mga bulaklak na mga mumurahin. Yung mga ordinaryong mga halaman dyan sa isang tabi, dinamihan lang nila. Nag-iba-ibang mga kulay. Ang ganda-gandang tingnan. Tapos may ilang pamilyang nag-aalaga ng mga halaman. Nakasuot naman din sila ng mga native nilang mga pag kinukuna ng picture, babayad ka ng 20 pesos. Yung ganon. And then it has become a tourist marami silang mga ganon ginawang tourist destinations. Yun, so Opo. that can be Ang done in the Philippines na huwag iasa lang sa kung may mga bundok, iyan ang kukuha na ng litrato at gagawin ng tourist destination. Walang masyadong intervention yung gobyerno. Dapat meron. Opo. Ang ganda, Nanay Salve po, no, kung ito mauumpisahan, ma-implement at ma-sustain. Kasi based po sa karanasan ng KOSE, tayo hindi naman po ay taga-KOSE, no? Iba't ibang project, iba't ibang intervention yung na-implement sa iba't ibang project areas. Napaka-ready ng mga older persons at the start, andun yung interest, nandun yung willingness nila to learn, to participate. Pero after ng project mag-end, after ng KOSE project ng mga staff umalis How doon. sustainable will Kaya, it be? Di ba? yes, kaya Will po, it be laging sustained? ang tanong po, yes, ang tanong yan, Nanay Salve, no, hindi talaga actually ito sa KOSE, hindi na doon sa project, kundi doon sa nasa area. Kasi sila yung Yes. nag-i-stay dito sa lugar. Dito sila, Ma'am Julie, focal person ng senior citizens, siya yung nakakakita, nakaka-observe ng sitwasyon ng mga nakatatanda sa Laurel. Dito si Nanay Estrella, Federation President. Siya yung mismong nakakatanggap ng kwento, nakakarinig ng kwento, nakakakita ng sitwasyon ng mga nakatatanda. Again, babalik tayo dun yung willingness, yung interest po nila. Kasi kahit anong salpak natin ng magagandang idea, kahit anong salpak natin ng mga rekomendasyon, kasi dapat mag-umpisa. Mag-umpisa dito sa mga senior citizens organization. Kaya again, yung challenge. Ibabalik natin dito kay Ma'am Julie, kay Nanay Estrella, nandito si Ate Klang, nandito si Kuya Dennis, sila yung magfa-facilitate ng mga ganitong intervention. Diba Maaring yun yung mag-connect sila. tinatawag, diba yun yung tinatawag na social preparation? Diba? Tanggap Yes ba po, yan ng mga opo. tao o baka naman gagawin lang kasi sabi ni Miss Klang, diba? Gagawa ko ng isang piraso, 2 piraso at pagod na ako, ayoko na. Hindi ko naman ito mabebenta. Ginawa ko lang project para mapapakitang meron. I think isa pa dyan. Kasi mga matatanda, Pilipino tayo. Alam natin to. Ugaling Pilipino ito. Kapag hindi ka nakabenta, wala na. Sayang ang oras ko dito eh. Sayang pagod ko. Pero pag nakabenta, so I think this is a challenge for Miss Klang and Sir Dennis. Baka po pwedeng i-tie up ninyo with DTI, i-tie up ninyo with tourism na para may sigurado yung marketing component kailangan yun just like yung kahit na yung malunggay. Kung hindi naman bibili ang Mercury, bibili ba yung Watsons? Kung wala, mahihirapan tayo. Otherwise, pupunta ka sa palengke, magano ka ng mga maliliit na sachet para eto mga pang sa pagluluto kasi din yung sa pagluluto, di ba? Ginagamit din. So yung mga ganun, pero all that we need
kasi older persons would be willing to do it. Yung kanilang kamay gusto nila may ginagawa. Pero ayaw nila na ay ako pa maghahanap kung may bibili ba o wala, 'di ba? Ay ako pa bang maglalako ba diyan? Bihira yung kasi first we also have to educate yung community, 'di ba? Introduce kailangan yung community ay kilala ko tong produktong ito, I will buy. O ay kilala ko to kasi magpapasarap to ng aking luto. So bibili ako. Pero kung first time yan na ipapasok mo diyan, ay ano ba yan? 'Di ba? Meron naman akong malunggay dito sa tabi, 'di ba? Yun na lang. So ibig sabihin, there are many things that can that will be needed talaga, like you said. Kasi para ma-sustain natin yung interest ng nakatatanda. First, gagawa ko niyan pag siguradong may bibili ba, 'di ba? So, pero pag nagsimula na siya makatanggap ng, uy, may bumili sa akin, 20 pesos, ilang sachet yun, 20 pesos. Siguro kailangan tuloy-tuloy meron akong produkto, yung mga ganon. So, medyo kailangan natin ng tie-up with government agencies. Opo. Kaya nga po Nanay na Salve, no? Napaka-crucial. Ano po, yung first and second quarter ng implementation ng project. Kasi ito po yung preparation. Ano po, paano tayo nakikipagkilala doon sa community? Paano natin nakikilala din yung mga pwede nating makatie up para sa implementation ng project. And as far as I know, ano po, nag-conduct ng OPO assessment. Tama po ba, Ate Clarice, si Ma'am Julie, ano po, si Nanay Estrella? So, nandito full force sila doon sa pag-assess, doon sa capacity, sa leadership, sa resources available, ano po, ng OPO at ng community. And I'm sure magkakaroon din sila ng resource mapping. Ano po? So, ito siguro yung mga gagawin. Nagkaroon na rin sila ng problem tree analysis. Ano po? So, siguro ito yung magandang tingnan nila sa mga susunod. Sabi nga ni Nanay Salve kanina, challenge. Ano po ito kay Ate Klang, tsaka kay Kuya Amad. Pero again, mas challenge ito para dito sa Older Persons Organization, kay Nanay Estrella bilang leader. Of course, mas challenge ito kay Ma'am Julie na nagli-lead ng Senior Citizens Organization. Ano po, paano masustain? Ano po, yung interest, yung participation, yung involvement ng mga Senior Citizens Organization. Kasi kahit sa dami ng activities na prepare itong si project, ano po, baka mamaya overwhelming yung mga activities na ipoprovide nila Ate Klang, nila Kuya Dennis, pero yung acceptance, ano din, ng Senior Citizens Organization, ng Laurel, ano po, ni Ma'am Julie, no? Paano ipoprocess? Ano po, itong mga capacity development activities and paano ipuput into action. Ano po, yung actual na implementation. Siguro yun yung challenge. Kaya nga po yung binabanggit ni Ma'am Julie kanina na, yes, ready na po kami. Ano po, yung sabi pa ni Ma'am Julie, may tumutulong sa amin. Nandito yung KOSE. Ito yung mga sagot na gusto nating marinig hanggang sa huli. Ano pa? So, siguro Nanay Salvi, abangan natin no, yung pagbabalik ni Ma'am Julie, ni Nanay Estrella para magbigay ng kanilang mga narratives, no, ng mga patotoo after ng ilang, siguro isang taon mahigit, ano po, na implementation nitong project. Ano po, kung may impact ba yung project mula sa unang araw na pagsabak nila dito sa Senior Citizens Tips, ano po, ano yung nagbago, ano po, dito po sa buhay, dito sa economic status, somehow ng mga nakatatanda, somehow nakatulong ba yung project? Ano pa yung mga suggestions, yung mga recommendations? Siguro yun yung abangan po natin personally. Ako po, yun gusto ko talagang abangan. Yung araw na babalik sila para marinig natin yung mga ganong narratives. Si Ate lang siguro baka may gusto ding sabihin or si Ma'am Judy. Saka si Nanay. Ako po yung na-overwhelm. Tama po no na dahil very crucial nga po no yung first stage ng ating project na kung saan yung assessment, nandun po kasi lahat yung pagbibuild mismo nung ating OPOs, yung hindi lang nung OPOs as an organization, pero yung loob ng ating mga older persons organizations, members mismo, na kung paano nila iti-take on no, yung responsibility, paano nila i-own yung project. Nandyan din syempre yung mga external factors katulad na nabanggit ninyo, yung mga connections, yung mga resources, networks na kung saan makakahingi tayo ng tulong at saka makakahingi tayo ng technical advice or yung mismong mga resources kung paano natin magagamit, mamobilize at ma-access para doon sa
project. So, ayun, actually, ako din very looking forward din po ako dun sa susunod na guesting sa sa tips na kung saan baka makapagbahagi na kahit papaano, no, yung ating mga participants na likely siguro yung mga OPO members mismo, no, ng Gulod at saka ng Buso-Buso dun sa kanilang narratives sa kung paano na yung pagtakbo ng organisasyon ngayon, kung paano na nila nakikita yung sarili nila bilang membro ng organisasyon at membro ng komunidad na aktibo sa pagpapalakas ng kanila mismong financial security and livelihood stability. Yun po. Yes. Tinitingnan ko So, din, Nanay, yes, Ms. Ruth, binabasa ko kasi yung ano dito, comment ni Ma'am Edna Aquino. This is it's about yung economic development, etc., karanasan, saka yung corruption. Kasi ang nakikita ko, ang nakatatanda, interesado yan, pag-participate yan sa ganyan. Kung maski pa paano, meron siyang natatanggap. So, expected niya na merong mapupunta sa kanya. And then, of course, kailangan may sharing. May share na matatanggap yung organization kasi dyan magpo-progress ang organization kung meron ding napupunta sa kanya na share from out of the proceeds ng project, di ba? So, ang maganda siguro ay makadevelop kayo ng tao na who will take charge of the financial management na mapagkakatiwalaan ninyo ng gusto. Kasi doon nagsisimulang nasisira yung organization kapag merong nagka-interest doon sa pera. And then kapag walang transparency, kasi di ba usually sa organization, we need to regularly be informed of magkano na ba ang pera natin, magkano yung ginastos natin, yung ganon. So para yung mga nasusustain yung interest ng ating mga miyembro na siyang nagtatrabaho. Di ba? So yun, gusto dinagdag ko lang kasi nakita ko yung ni Ma'am Edna tungkol sa kasi doon nasisira yung organization kapag hindi ma-account ng maayos yung kaperahan ng organization. Opo. Ito yung madalas na sinasabi Nanay Salve, no? Pera yung bubuo sa isang organization. Pera din yung sisira sa isang organization. Opo. Pero gusto lang din nating banggitin, no? May message actually si Ma'am Edna dito na since taga Batangas si Ma'am Edna, Aquino, tutulong ako kung may prospect na pagsama-samahin ng mga municipalities na affected ng Taal at mag-develop ng provincial-wide development strategy. So, coming doon sa isang older person na may concern talaga doon sa sector, siguro ito yung magandang tingnan po natin, no? Bahagi ito ng resource mapping na gagawin ng proyekto. Paano ba ma-identify yung mga ganito yung mga possible, na mga older persons mismo, na makakatulong, sa pag-address ng ganitong mga issues, pag-address ng ganito pong mga concern ng older persons mismo. Kasi maganda, no? Na senior citizen, yung kapwa tutulong, yung tutulong sa kapwa senior citizen. Ayun po. Baka may gustong i-share si Ma'am Julie, si Nanay Estrella, sa mga ganitong komento po ng mga tagapakinig, ng mga senior citizens mismo. Bale, ma'am, yung pinag-usapan natin dito, kukwento ko rin po sa mayor. Sana. Sige po, Ma'am Julie, no? So, ganun po yung sa ngayon po, no? Dahil ang nangyayari po kasi ng Nanay Salve, no? Pinakikilala ng KOSE, yung bagong proyekto, na dito po sa Taal, para magkaroon ng awareness, yung general public, yung mga tagapakinig, yung iba din na may ganito palang proyekto ang KOSE para sa mga Taal. Pero hindi naman ibig sabihin na porket proyekto ito ng KOSE sa Taal, tanging mga taga-Taal lamang ang pwede pong tumulong or maging bahagi ng ganitong intervention. So yun po yung kagandahan dahil ang practice po ni KOSE, of course,
Ini-embrace natin yung mga changes na ganito. Ini-embrace natin yung lahat ng mga volunteers, yung mga willing tumulong para sa kagaganda ng sektor ng nakatatanda. So, pero Nanay Salve, ang ganda ng ating usapan, pero ang time po natin ay 3:59. Ano po? Yes, 1 So, minute. 3:59 na. Just 1 So, minute. Opo, 1 minute na po, no? Siguro ang dami pang pwedeng talakayan sa mga susunod, ano po, na mga episode. Yung usapin ng financial insecurity ng older person, unending discussion po ito. Hindi natin, wala tayong isang suggestion lang how to address yung financial insecurity of older persons. But through this project, no, ng KOSE, somehow siguro po, no, makakatulong sa pag-address ng maliit na financial insecurity ng older persons. Pero yung lagi nating paulit-ulit na binabanggit, we need yung support ng mga stakeholders and even ng mga older persons mismo. Ano po, yung mismong mag-iimplementa ng proyekto. Pero bago po siguro magpaalam ng tuluyan, ano po si Nanay Salve, bago po niya i-synthesize yung natin naging discussion, siguro it's time na bigyan natin ng pagkakataon si Ma'am Julie, si Nanay Estrella, and si Klang, ano po, para doon sa kanilang final message siguro, ano, final announcement, baka may gustong batiin, ano po, at gusto ding ibahagi sa mga tagapakinig. Ang gusto ko lang, ma'am, ay yung ako'y nangangarap na sana maipasa ng Senado yung bill na para sa Universal Social Pension. At ako po, bilang focal person, nandito po ako na maglilingkod hanggang sa aking makakaya para sa matatanda. Sige po. At masaya po tayo na mayroong isang katulad ni Ma'am Julie na willing to support, no, na nagde-dream na maipasa din ng USP. And hopefully, no, ang mga senior citizens ng Laurel magiging katuwag natin sa advokasya natin, no, sa pagpupush ng Universal Social Pension, kung hindi man sa national level, dito po sa municipal or even sa provincial level. Sige po, si Nanay Estrella po, baka po may mensahe? Huling mensahe po para sa mga tagapakinig para lamang po sa episode na ito dahil inaasahan po namin ang inyong pong pagbabalik. Ako din po ay na iwa ko lahat ng senior citizens sa Laurel ay mapasama sa universal pension. Yun po ang lahat ng karamihan. Ito po sa lahat sa Okay? Salamat po, Nanay Estrella. Ano po, sige po, si Ate Clang, baka may final message. Ako po siguro more of doon sa partisipasyon, no, o yung pag-own ng ating mga nakatatanda doon sa mga programs and services, whatever it is, kahit saan man, hindi lang po sa Laurel, no, pero saan mang bahagi ng Pilipinas, yung pong mga programa o mga serbisyo na either tayo man yung mismong bumuo bilang mga nakatatanda o meron tayong partisipasyon dito, dalaman yan ng non-government organizations or ng government mismo, mahalaga yung pag-own natin o yung pagpa-participate natin actively, hindi lang yung passive bilang, bawa, nakalista lang tayo o basta lang tayo tumatanggap ng kahit ano. Pinakamahalaga ho yung ating pag-own or pag-take ng lead kung kaya, no? Dahil kayang-kaya naman talaga ng ating mga nakatatanda. Kasi doon po nag-uumpisa, no, yung internally na-empower po, no, lalo yung ating mga nakatatanda. At the same time, externally, yung tingin ho ng ating mga ibang mga younger generations, no, tulad namin, wow, na masaya pala yung pagkakaroon ng edad na at kapag ako na yung ganitong edad, I hope ganito pa rin ka-active. I hope ganito pa rin kaganda yung mga activities. Parang mas nagsaspark po siya ng hope and urge sa mga nakababata na kumilos pa para sa mas magandang buhay, mas dignified na aging para sa mga nakatatanda. Yes, ayoko sabihin last words. Ang pangit pakinggan ng last words. Anyway,
yung ano ko lang, ang tawag nito, konting contribution ko rin just before we end this program. Yung kasing financial independence ng isang tao, nakakapagbigay ito sa kanya ng esteem, di ba? Tumataas ang pagtingin niya sa sarili niya kung siya ay merong tinatawag na financial independence. So, bahagi ito ng tinatawag nating empowerment. But hindi natin ito makukuha kung aasa lang tayo sa gobyerno, sa pamahalaan. While ina-advocate, alam mo yan, Miss Ruth, ina-advocate natin yung universal social pension para lahat ng seniors ay merong tinatanggap mula sa gobyerno because we are entitled to that. It's an entitlement, it's our right. Pero hindi natin dapat asahan na yun lang para tayo ay magkaroon ng kasiyahan o ang tawag nito, yung tinatawag nating independence, na masabi natin, ay, I am proud to say na I can live ng hindi umaasa, di ba? Hindi ito makukuha lamang sa gobyerno. At hindi rin ito makukuha lamang sa ibang tao na magbibigay sa atin ng limos, ng ayuda. Like, andyan si Ma'am Julie, alam ko ang DSWD ay hindi naman nagpapabaya. Nagbibigay talaga ng mga ayuda, lalo na sa panahon na nagbubuga ang bulkan. Naglalabas talaga ito. Yan, yung ating mga kapwa-tao, kasi ang alam ko, yung organization ko nga, nakapagpadala kami dyan sa ano, yung panahon din ng, I think that was 2019, yung nag-ano yung bulkan. May pinadala kami dyan. So, hindi rin natin maiaasa lang sa ibang tao, kundi pinakamahalaga na magbibigay talaga sa atin ng pinakamataas na uri ng kaligayahan ay yung natamo natin from out of our efforts. Diba? Ay, kahit ako matanda na, meron pa akong silbi, yung mga ganon. So, paano natin ito maaano kung tayo-tayo lang? Siyempre, ay, matanda, di ba? Lagi natin narinig, ay, matanda na ako. Hindi ko na kaya yan eh. Pero, maraming mga bagay tayong magagawa sa pakikipagtulungan natin sa iba. The organization comes in very handy. You have 4,000 members. Di ba? Binabanggit mo yan kanina, 4,000. Ang laking resource niyan, di ba? Sa yung ibang mga kumpanya, meron lang 20, 50 tao, pero okay na sila, tuloy-tuloy na silang lumalago. Pero with 4,000, malaking bagay yun, no? Mahalaga lang siguro ay yung maayos na yung trabaho ba, 'di ba? Yung tasking, yung assignments hindi nagpapatong-patong, hindi naman na hindi nangyayari na merong napag-iiwan ng trabaho, pero kumbaga lahat ng trabaho ay may gumagawa. So, mahalaga yung pagtutulungan ng mga members, pakikipagtulungan ng government agencies kasi we cannot live by ourselves alone. Hindi natin mapapaunlad yung ating proyekto kung tayo lang nang hindi tayo makikipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno. Kanina may mga binabanggit na tayong ahensya na makakausap yung mismong barangay, yung mismong, ngayon lang natin nabanggit, yung mismong barangay officials, yung mismong mayor, yung mismong provincial governor. Lahat ito po pwede makatulong nasa maayos lang na pakikipag-usap. Ganon din yung civil society. Ang pagpasok ng POSE ay isang napakalaking bagay. Kasi yung hindi nagagawa ng gobyerno ay maaaring magawa ng POSE. Maaaring magawa ng ibang organisasyon, maaaring magawa ng ibang mga non-government organizations.
Kasi iba't ibang organisasyon may iba't ibang resources yan na tinatakbuhan from time to time. Ganon din yung tinatawag nating ah, kakayanan ng mga nakatatanda. Yung kaalaman natin, yung, ay, ako marunong ako ng ganito, tuturuan ko kayo. 10 tayo, usap-usap na tayo, habang nag-uusap tayo, nagchichismisan, nagsusubok na tayo gumawa ng isang bagay. Yung mga ganon, sharing ng mga kaalaman at saka mga skills. And then, yung ating kahandaan, no? Kanina na pag-uusapan yung handaan na ba kayo, di ba? Ah, hindi ko lang narinig yung tungkol sa kahandaan natin na magsakripisyo. Kasi usually ang isang project, ang isang program o project pag sinimulan, hindi naman yan agad nagbubunga ng pera eh, di ba? O ang iniisip ko nga paano kung yung mga unang produkto ninyo walang bumili. Di ba? Baka, ay, ayoko na, wala namang pumapasok na pera. Yung ganun. So, napakahalaga yung meron tayong kumpiyansa na magpo-prosper yung sinimula nating project. So, sa akin, itong ganito, this is a very good opportunity na yung tinatawag nating kawalan ng kaperahan ng mga nakatatanda ay magkakaroon ito ng source na pagkukunan nila ng augmentation ng kanilang income. Hindi man napakalaki, pero sa simula talagang maliit lang yan. Pero in the future, kung gusto nating lumaki, kakailanganin dagdag na sakripisyo at saka siguro yung creativity natin na makita natin, uy, may mga ang hinahanap mo lang pala ay yung lahar. Pero may nakita ka dyan, uy, may lugar pala dito na ang kanyang lupa ay sticky, clayish. O pwede na itong gamitin din sa ibang proyekto, sa ibang produkto, di ba? Maging creative tayo na kapag may nakita tayong isang bagay na natural, natural na nandiyan sa lugar na yan, pwede nating mapakinabangan, di ba? So, yun yung alam ko ang mga Pilipino, lalo mga nakatatanda, hindi nawawala nung tinatawag nating pagiging creative, di ba? So, itong mga bagay na ito, alam ko nandiyan ito sa inyo. Nasa grupo ninyo, nasa organization ninyo, nasa area ninyo, and you have all the people you need to talk to. Ang daming pera ng provincial government. Ang daming, sa ano pa lang, pwede ninyong kausapin yung barangay. Yung 1% ng mga senior citizen, pwede bang ipondo dito? Idagdag natin doon sa ibibigay ng kose. Di ba? Para kumbaga ay to expand the program. Oh. So marami tayong hindi tayo kakapusin sa tatakbuhan ninyo, sa gagamitin ninyo. Kaya lang ang kailangan ninyo ay yung willingness to sacrifice. Willingness to wait. Kasi baka naman, yun, pag hindi nabili agad, wala nang gana. So, sana to sustain yung gana, yung impetus ng inyong pagtatrabaho, dapat nandiyan. And then, Sige po. bawasan lang yung inggit. Alisin yung inggit. Kasi bakit siya ang humahawak ng pera? Siguro, ibinangko na niya. Ala, nagkaroon pa ng issue. Di ba? Nagagawa ng, iyon ang nakakasira. Yung hahanapan natin ng kasiraan. Okay, so thank you very much, people. Yes. Thank you, Nanay Salve, no? Ang dami pong bagong suggestion na lumabas kay Nanay Salve, no? Doon sa kanyang final message for this episode only, no? For this episode kasi weekly naman na nandyan si Nanay Salve. Kaya nga po, nandito talaga si Ate Clarice, nandito si Kuya Ahmad na may mahaba ng karanasan sa pakikipagtrabaho sa iba't ibang grupo, iba't ibang sektor, at iba't ibang komunidad. Ano po?
Kaya malaki din po yung magagawa ng proyektong ito. Malaki din. Pero ang laki ng papel na gagampanan din ng mga senior citizens. Ito yung lagi nating sinasabi na ni Salvino sa COSE. Ang issue, ang concern ng older person ay issue at concern ng buong komunidad. Kaya naman ang pag-address sa ganitong issue ay tulong-tulong dapat ang buong community, ang buong komunidad. And gusto natin, bago siguro tayo mag-end, ihabol natin yung mensahe po ni Ma'am Edna. Maraming salamat ko sa Nanay Salve at mga kasamahan sa Laurel. May mga individuals tayo na pwedeng hatakin para tumulong. Pag-usapan din namin ni Karoy kung paano pwedeng i-link ito sa S4S Batangas. As S4S pala ang input ko dito. Mabuhay kayo. So again, bago na po, no, may mga ganito na po na volunteers. So siguro tingnan ng project, tingnan ng Older Persons Organization, tingnan po ng MSWDO, paano po mapupul, together yung mga ganito pong resources, paano mapupul together yung mga ganitong expert na more than willing to extend help para po sa mga senior citizens organization. So, bago po tayo tuluyang mag-end, binabati po natin, muli ang nag-iisang executive director ng COSE ng maligayang kaarawan. Yes. Si Ate Emily Beridico, Good happy copy. birthday! Na ngayon ay nasa Northern Samar para sa isang activity. So, happy birthday Ate Emily. Naway makamit mo lahat ng kasiyahan na iyong pinapangarap, lahat ng mga pangarap mo sa buhay at para mga pangarap mo para sa sarili at sektor ng nakatatanda. So sa ngalan po ni Kapuroy, yung isa doon sa regular moderator ng Senior Citizens Tips na kasama po ni Nanay Salve na every Monday ay naandito po ang COSE, sa pamamagitan sa suporta ng Miss Hero ay lubos na nagpapasalamat sa isa na namang makabuluhang episode po ng Senior Citizens Tips. So, kita-kits po tayo every Monday mula 2:30 hanggang 4 o'clock. Ako po si Rochelle Agwalin. Marami pong salamat. Bye-bye po. Thank you very much. And happy birthday, Miss Emily. Happy birthday.